Inaprubahan ng National Human Settlements Board o NHSB ang mas mababang rental cap o hangganan na pwedeng itaas ng upa sa bahay. Kung hanggang magkano, alamin sa unang balita ni Dano Tingkungko. 1993 pa nangungupahan si Lea sa kwartong ito sa Quezon City. Ang buwan ng upa niyang nagsimula sa 1,500 pesos, ngayon nasa 2,500 pesos na. Pero yung 2,500 na yan, 3 taon na rin ang tagal. Hindi naman daw basta-basta nagtataas ng upa ang kanyang landlord. Kung i-renovate siguro na pagandahin, okay lang naman siguro na taasan. Pero kung walang may nagbago, pag-usapan siguro. Pero kung sakali mang magtaas ng upa ang kanyang landlord, merong bagong alituntunin dyan ang National Human Settlements Board o NHSB. Inaprubahan na kasi ang resolusyon para sa mas mababang rental cap o hangganan ng pwedeng itaas ng upa para sa mga mas mababa sa 10,000 piso ang buwan ng renta. Mula sa dating 4% simula ngayong Enero at sa buong 2025, magiging 2.3% na lang ito. Ibig sabihin, sa halimbawang 10,000 pesos na buwan ng upa, hanggang 230 pesos lang ang pwedeng itaas ng landlord at hanggang 1 beses lang sa isang buong taon. It only applies to an existing renter who will extend or renew his rent in 2025. So kung ang renta mo, for example, nag-end ng January 31, tapos gusto mo pang mag-continue nung iyong pag-upa doon, ang pwede lang itaas doon sa renta mo, maximum 2.3%. Pero pagdating ng January 31, umalis ka na doon sa unit na yon, pwede nang paupahan yung unit na yon ng more than 2.3% higher than the previous rate. It will benefit our lower income group. Kasi karamihan ng mga lower income group na nangungupahan. Paano kung para mapataas ang aumento sa upa, palayasin na lang ng landlord ang tenant niya at kumuha ng bago? Bawal yan, sabi ng NHSB. The Rent Control Act kasi is very clear. Hindi ka pwede magpalayas lang ng tao dahil hindi kayo nag-agree doon sa renta. Kasi pwede sabihin ng landlord, okay, tataasan ko to, ayaw mo, papalisin kita. The law is there to protect them. Kaya nga, nag-set yung law natin na dapat may cap tayo na sineset. So, persado yung landlord na hanggang doon lang niya itataas yun. At kung itinaas niya yun, then dapat correspondingly yung nangungupahan, he should be willing to also accept provided it does not breach yung rental cap of 2.3%. Kung hindi magkaintindihan ang mga partido sa barangay, they can actually file a court case. And if found guilty, ang batas is very clear. Between 25 to 50,000 ang penalty or imprisonment of 6 months plus 1 day to maximum 1 year or both. Okay lang siguro, basta wag lang yung hundreds ay 1,000 na yung tataas. Para naman sa nagpapaupa ng bahay na si Janet, wala naman daw problema kung mas mababa ang kailangang aumento. Kumbaga pinagdaanan ko na yun na naging renter ako Mahirap. Kung maganda naman yung ng renter mo, bakit mo pa kaysa naman layasan ka, di ba? Na wala talagang binayad. Mas maganda yung ganun. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.